yung mga blanco. You cannot pass a law with blank. It has to be complete on its own. That is not allowed. Bakit mo ilagay blanco dyan? Oh, if it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it falls short or sobra, then you can add. Or kunin mo kung may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not, it is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Mr. President, bilang dating prosecutor, magaling na abogado at dating Pangulo, can they argue that what they did nung blinangko, can they put up as a defense na there is a proper delegation ng kanilang duty sa kanilang secretariat o kaya sa kanilang technical working group na binigay nila na kayo na lang ang maglagay ng figure at inaprubahan na namin in principle yung mga items dyan. These are the things that cannot be delegated, especially the amounts. Hindi mo pwedeng biro-biro yan. It must be exact. Nandiyan po lang sa Congress paglabas niyan, if the amount is 1 million, it's 1 million. Hindi mo pwedeng sabihin na kayo na mag-correct 1,200,000 or make the corresponding inaccuracies or sabihin mo yung anong pinag-usapan na dito after the law was passed. You cannot correct it by yourselves. It has go to the main body or to the person who was the authority to define and characterize the law. Kung ibigay mo yan dyan sa inyo, at most inyo is typographical error or maybe mistakes in spelling. But you cannot change the germane topic of the... That's not allowed by law. That's a very dangerous thing. Tinkering with itong batas natin. Because it could change, it could be serious, and it could put the trouble in the system dito sa ating separate of powers ng Supreme Court, Judiciary, and the President. Bawal yan. Talagang hindi pwede yan. Baski na and or, bantayan ninyo yan. And or, iba yan. Hindi yan pwede na you'll just look up to the sky and say, you just try to discern if it was really the intent of siguraduhin mo doon sa records, pagkinig ka kung anong pinagsasabi ng mga lawmakers doon, o what is the intent, or what is really this spoken words. Mahirap kang kayo dito sa baba. You are not, hindi naman ako minamaliit ko kayo. Dito kayo sa baba, aside from the lawmakers, do not pretend to know. And do not pretend to guess what is right and what is wrong, and what is true and what is false. Talagang accurate yan. Refer to the records, and if you cannot get it from kung hindi masyado klaro, then you listen to the recorded history doon sa Congress. Marami namang stenographic notes dyan eh. Hindi lang may isang tao dyan. May stenographic notes ang Senate, the individual senator, and yung report ng Congress itself. You cannot, do not say that you cannot go wrong. Hindi ka pwede sa'yo magkamali ka. There's so many records to
refer to or get into what is really the accurate and true whatever it is that is to be placed there in the document, whether it is a law, resolution, or an official document. Thank you, sir. Attorney Delaguerre, is there anything you wish to add in the discussion? Yes, actually earlier, when Congressman Ungab showed me these documents, I was honestly in total shock. Tama yung sinabi ni Presidente that all the figures in the enrolled bill for the General Appropriations Act for the President to sign should be accurate. But in my experience, in fact, if I may add, Mr. President, meticulously accurate, because I was once a head of a line agency, yung LTFRB. Mabusisi ang pag-prepare namin sa aming budget proposal, no? As mentioned by Congressman Sid, yung sinasabi niyang National Expenditure Program or the President's Bill as they call it, dumadaan yan sa lahat ng mga ahensya, kagaya ng ahensya that I headed, that we were required for every item that we need to spend for next year, we have to justify it. And we submitted it to the Office of the President. And once the President endorsed it to Congress, yung sinabi naman ni Congressman Ungab na dadaan sa first reading, second reading, ibig sabihin po niyan, pinapadala kami sa Kongreso to justify our budget proposal for the following year. Ibig sabihin, mabusisi yung budget proposal. Kaya talagang I was really in shock when I said, kung mabusisi pala yung proseso, pagdating sa dulo, blanco. Paano nangyari? Hindi talaga pwede yan. Hindi talaga pwede. That's, in plain, that's bullshit. Either somebody there is stupid or more stupid than the others. Huwag mong gawain niya because it carries with it a lot of legal consequences. Isa dyan yung mapriso ka. And you cannot escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. And it goes back to the proponents, kung may kopya sila, but sabi niya, puta, hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of action. Malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to, for those enterprising or whatever you want, wag mong gawain niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Totoo. Para mo akong pinahiya. At pagtawanan ako ng mga congressman. So, mabuti yung alam ninyo. Barilan ka agad para wala ng istorya. Luko-luko may trial ba tayo? Ang gastos yan. Yes, Congressman Sid, would you like to actually, this is already my 15th year in Congress, no? Thanks kay Mayor at pinatakbo niya akong congressman noon. My 15th year, and I have been chairman of the Committee on Appropriations from 2013 to 2016, and I was also chairman of the Committee on Appropriations in 2019. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Nasyak nga ako. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. You are dealing with the people of the Philippines. You do not issue a blank check to anyone because that is really addressed to the government first. At ang mga taga-gobyerno ang maglagay ng ano yung sabi? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor?
Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Obviously, Mr. President, meron hong abandonment of constitutional duty Yes. on the part of Correct. Congress. What kay Yes. on the part of Correct. Congress. What kay Kong Sid, sino sa tingin mo ang nag-fill up ng blanco? Kung Mahirap yung kasi. BICAM pa rin ba who operates as the third chamber o merong fourth chamber na unknown? Well, let us assume na yung mga pumirma sila, but tama yung imagination mo. Yung BICAM has been called now the third chamber kasi binabago talaga nila binabago nila yung budget. Nung araw, inabutan ko pa yun sa that was 16th Congress na kung ano yung natapos ng House, Appropriations Act. Appropriations Act, GAB, at saka yung GAB na ginawa ng Senate, gagawa pa kami ng matrix. Yung House version kasi versus Senate version, then yung variance. Yun ang pag-usapan nyo kung ano yung Reconciliation. reconciliation, may matrix. Ngayon, binabago talaga nila lahat. So, that's why we call it third chamber. Yung possible imagination na may fourth chamber na nag-fill up. Well, kung meron man, those who sign are still responsible kasi sila pumirma eh. Falsification yan. If it changes the meaning, if it's just a grammar, putting a correct one or in ganon, okay pa yan. And or, pero if you change, put the sentence to change its meaning, far different from the original intent of Congress or the executive order, then it changes the meaning and you are not allowed to do that because you can go to jail. At Mr. President, yung fina-flash show kanina sa screen ay yung nakuha lang ni Kong Sid na kopya. Para marami hong nakikinig sa inyo at sumusubaybay, baka pwedeng ipakita rin ho ninyo sa kanila yung kopya pong ipinakita ninyo na pirmado ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na blanco yung amount na inaprubahan at naging enrolled bill. Ito po. Yan. Yung mga blanco. Oo. And then pirmado nila. Ito yung mga blanco. You cannot pass a law with blank. It has to be complete with its hand. That is not allowed. Bakit mo ilagay blanco dyan? Oh, if it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it falls short or sobra, then you can add. Or kunin mo kung may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not, it is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. It leaves an speculation. Mag-ano pa yung tao, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ilagay natin dito? Then, whoever is the end user of this papel would have the, ngayon, kung bright ka, sige, ilagay na natin dito, pasobra natin ng konti. Para yung, ganun talaga yan, o kulang. O sige, sobrahan ninyo, o kulangan ninyo. Then you leave the money intended for any public purpose to the speculation or to the guessing game of the people who are supposed to implement the law. Bawal yan. Bawal yan. And you can go to jail for that. Mind you.
Thank you, sir. Congressman Sid, just to give especially the ordinary Filipinos better understanding on this, itong bicameral report was already signed and ratified, has been incomplete, apparently, no? Has been transmitted to the executive department. Which, hindi. Yung bicameral conference committee report, after ratification, i-reflect na yun siya sa tinatawag ng enrolled bill. Yun na yung final copy. Correct. Na dadalhin sa Malacanang for signature of the President. Correct. Usually, pagdating naman sa President, marami namang economic managers, particularly DBM, will assist him review the budget. Correct. So, ang nangyari, sir, no, just for everyone's understanding, that bicameral report na blanco, we could assume... May pages na blanco. May pages na blanco. We could assume that when it reached the office of the President, may items na yun. May amount. Meron na, may amount na. Yung GAAMER, may yung enrolled bill na dumating sa office of the may amount na. Correct. Which later on he signed. The President signed. After the review. Kasi nag-request siya ng extension, di ba? Nag-move na yung signing kasi i-review doon niya. Now, Congressman Sid, with this development now, no, we found out that the bicameral report was there were items na blanco but napirmahan na. What could be the implication of this in this particular matter, especially to the office of the President? Actually, the budget is highly questionable. Kung akong tatanungin, akit na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Sid, matanong kita, when would be the earliest event that could discover this kind of... Actually, Mayor President, I was studying, gumagawa ko ng paper. Yung part 1, binigay ko na kay Atty. Vic. Marami na akong binigyan. Yung mga kaibigan ko na mga advocates doon, health advocates, pinadagyan sa part 1. While I was making part 2, in fact, I have a meeting last week dapat kay Atty. Bago lang yun, a few days ago. Kay Atty. Vic sa kay Peter Lavinia. Nung yun, ibas ko. Nakita ko, all of a sudden, na-remember ko yung bicameral conference committee report. Kasi gaa lang tayo unconstitutional, yung education budget, talampasan ng DPWH. When I reviewed the PhilHealth budget, sabi ko, tingnan ko kayo yung BICAM report. Tingnan ko yung BICAM report because I want to know kung ano ba yung ginawa nila. Nashock ako nung nakita ko, pag open ko sa BICAM report. Naku, may mga blanco. So, isa-isa ko. So, I made my study now. Ito na yung ginawa ko, Mr. President, na mga 3 or 4 days ago, nakita ko. It behooves upon you to call the attention of the public. And lahat na, President, pati lahat ng Senador, pati yung judiciary, that there is something terribly wrong going on. And if need be, you file the necessary corresponding charges, anti-graft, kung sino nang palusot niya into its final form na dumating sa inyo. You did not really na-approve na sa Congress any attempt to pass on to Congress a falsified or a thing which is not a document which is not true and correct is, as a matter of fact, at that point already a consummated crime. In fact, Mr. President, yung pinakita po ninyo kanina, itong signed na committee report, it bolstered and strengthened the position po ng Makati Business Club na itong 2025 unconstitutional budget is not only unconstitutional but hijacked. Hinijack talaga dahil totally different from the NEP that was submitted by the Office of the President. Ang masaklap pa, hinijack nyo na, blanco pa yung committee report sa napakaraming items. Well, that's something which has been looked into. I hope that the
the appropriate action can be taken by ikaw, Sid, or any other Filipino dito nakikinig sa atin ngayon. Ako sana, pero matanda na ako, matagal na ako nawala sa practice. But nandito sila, Tony Delgra and the rest of the taga Davao. Meron naman itong, marami kami ditong talagang totoong Pilipino, nagmamahal sa bayan. So, I'm sure that they would not allow these things to pass just like that. Mahirap yan. If I may, Mr. President and Congressman Ungap Harvey, ang pagkaintindi ko, dito sa na-discovery mo, Congressman Sid, isang departamento lang ito, and including a provision on the unprogram appropriation. Yes, isang department. Mukhang hindi mo pa natapos kung baka mayroon pa mga blanco. Actually, may part 3 ako, pero highly technical eh. Pero it still affects the Integrity of the budget. May mga dinagdag eh. You can give it to the pa dito sa mga locals na ano, mga sanay sa budget, even itong mga local governments. I may be able to help you to find some people willing to work on it. Pag-aralan yan. Hindi tayo nagkulang yan. Siguro si Atty. Delgra is one hell of a Filipino, a good lawyer. Siya yung abogado ko nga eh. Pero hindi ako makulong. Pero kung makulong ako, malas talaga. Ibig sabihin. Hindi dahil sa kanila. Baka dahil kay ano. Sino ito mga ito? Thank you, Mr. President. Sir, Congressman Sid, are there any things pa na you wish to discuss on this particular, ito sa report na ito? I think we have thoroughly discussed it already. With that, Mr. President, I think we've covered the things that we would like to discuss on this particular matter. So before we close, perhaps Attorney Vic, meron ka pang gusto idagdag kay Attorney Delga? Dagdag ko lang yung naging pangungusap ni Pangulong Duterte, tayo mga Pilipino, maging vigilant tayo. Nakita natin na yung akala natin na unconstitutional 2025 budget ay dahil lamang sa pag-defund sa PhilHealth. Ito pong ipinakita ngayong gabi ni Pangulong Duterte, yung blankong committee report ng Bicameral Conference Committee ay higit pa pala doon sa nalalaman nating mga Pilipino. At pasalamat tayo kay Congressman Sid Bungab sa kanyang pagsasaliksik at lumalabas yung katotohanan dahil wala na talagang transparency. At ngayon naman, tayo mga Pilipino dapat humingi ng accountability. Thank you, Attorney Vic. Attorney Delga? Yes po. Itong na-discover ni Congressman Sid, mas mabigat pa ito to what was already discussed in the several weeks that we had, as mentioned by Attorney Vic, as regards yung pagtataas ng budget ng DPWH over that of the education sector, which is already unconstitutional. Ito, mas glaring pa ang anomalya. So I think this has to be addressed. And good that Mr. President had called out to the Filipino people to look into this and to question the highly anomalous legislative process in coming up with a national budget for 2025. Alam mo, if I may add, nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako.
Saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na gano'n. You better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan lip and right yan, baka una kayo. Alam mo, ang ayaw ng sundalo, naghihirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Hindi, ibigay na lang nyo sa mga sundalo sana yan. Bakit pa ninyo, not good. Not good. Dagdag na lang nyo sa edukasyon sa mga bata, yung sa mga disasters, dagdagan ninyo, yung ano talaga, edukasyon, pati yung mga sa welfare department. Yun ang kailangan talaga ng ako, edukasyon. Dagdag na lang ninyo, huwag ninyo sayangan yung pera. Yan lang ang payo ko sa inyo. Sabi, nag-warning ako sa inyo, huwag kayong gumagawa ng ganun. Pagka marami, hindi papayag ang soldado niya. Iyariin kayo, sigurado ako niyan. Kilala ko ang sundalo. Naging presidente ako. Napipigilan lang. Pero pag if it goes haywire, bahala kayo. Basta ako nagbigay ng warning sa inyo. Thank you, sir. Congressman Sid, I know this is just the beginning of the discussions on this particular item, but your message, sir, to our fellow Filipinos right now is sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, you can see the documents, you can see the figures na mga blanco, makikita nyo naman yan. It's up for you to decide. Tingnan ninyo. May mali talaga na nangyari sa budget natin. Thank you, Congressman Sid. And of course, Mr. President, sir, we would like to get your message also just before we close for fellow Filipinos. Nandito kami lahat, si Vic, pati si Sid, pati si Martin, of course ikaw, gusto lang namin malaman ng tao na interesado kami sa ating interest sa bayan. All we want is the truth and the correct way of doing it. Huwag na lang tayong lumabas diyan sa ano ang totoo, ano ang tama. Kalimutan ninyo lahat yun. Mga anti-graph, wala yan. Stick to what is right and what is the truth. Yan lang dalawa. Wala na kayong dapat alalahanin. Yan ang para sa bayan, para sa anak natin.